Nakafocus sa negosyo ang mga Chinoy at ayaw nila sa politika dahil maapektuhan lamang ang kanilang mga negosyo. Yan ang naging pahayag ni Wilson Agbayani, isang negosyanteng Filipino-Chinese sa pulong kasama sina Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez at ilang think tank at mga media. As far as Chinoy, itong nalalaman ko lang, this is my personal opinion, di ba? Sa mga nangyayari dito sa atin, ang Chinoy ay tahimik lang naman eh. Kasi we would rather say ang Chinoy ay more on business. They are not into politics. Kaya lang, ang sinasabi ko lang ho sa inyo, so sa sinabi po ninyo na pagalingan sa mga media, pagalingan sa mga gustong umangat, gustong makilala, gustong sumipsip, and it all boils down to business and money. Dagdag pa ni Agbayani, naaalarma na rin ang ilang Chinoy dahil sa mga nangyayaring palitan ng salita sa pagitan ng mga pro-America at pro-Chinese na partido. Sa ngayon, sa nakakausap kong mga kaibigan natin sa Chinese community, medyo naaalarma na rin po sila, di ba? Kasi yung bitawan ng mga salita ng bawat parte, mga pro-China, pro-US, tsaka yung mga media concern na hindi po natin alam, as you said, baka may mga bayaran po dyan, which Ayon pa kay Agbayani, kung sakaling magkagulo ay maaaring magsara ang ilang negosyo at lubos na maapektuhan ng kanilang mga tauhan. So, worst scenario lang po, kami mga Chinoy, kami mga businessman. Pag nagkaroon ng gulo, sino unang-unang maapektuhan? Hindi po ba tayong mga Pilipino? Kasi mawawalan kami, hihinto ang aming negosyo. So pag huminto ang aming negosyo, paano yung mga namamasukang empleyado sa mga Chinoy? Eh ang mga Chinoy, aminin natin, kung mawala man negosyo ng ilang buwan, they can survive. Right? O eh yung paano yung mga empleyado nila na hindi na makatanggap na sweldo? Dahil magulo eh. Di ba? So sino pong tatamaan? Sa huli sinabi ni Agbayani na kahit pa man sila ay may dugong Chinese, dito na rin sila ika mamamatay at ang tanging nilang hangad ay ang katahimikan. Kami naman, dito kami pinanganak. Dito na rin siguro kami mamamatay. At ang puso namin ay para sa Pilipinas. Nagkataon lang siguro na nagkaroon kami ng Chinese blood. Pero, siyempre, ang gusto lang namin is magkaroon ng katahimikan din dito sa ating bansa. Ako, si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.